Nepal is burning. Young protesters in Kathmandu have set fire to the Parliament building, the Supreme Court, as well as the residence of the former Prime Minister. They were initially triggered by a ban on social media, but after the government lifted the ban on Monday, protests intensified. There is a wider set of grievances, including government corruption, a lack of economic opportunities, as well as the lethal use of force against the protesters. And anger has extended online to videos like this. What are you having for dinner? Oh, this is pork barrel. Criticizing so-called Nepo kids, the entitled children of government officials. These protests are being led by young people, largely between the ages of 13 and 28. That's why they're being called Nepal's Gen Z protests. On Tuesday, Nepal's president urged protesters to talk and cooperate for a peaceful resolution. Naharang naman sa Mactan International Airport sa Cebu ang mga bagaheng may limpak-limpak na pera na aabot sa higit 400 milyong piso ang halaga. Ito ang lumabas sa X-ray machine ng Mactan International Airport nang i-scan ang maleta ng mga dayuhang pasahero kagabi. Ang laman niyan, limpak-limpak na pera. Pero isa lang ang maletang yan sa 7 bagaheng may lamang salapi. Suma total, mahigit 441 million pesos o halos kalahating bilyong pisong cash ang halaga ng nakuha. Bukod pa raw yan sa hand carry cash. 441,922,542 sa Philippine peso po at meron din pong 168,730 US dollars at meron pa pong 1,000 Hong Kong dollars. Ayon sa mga otoridad, nasita ang mga dayuhang pasahero dahil hindi nila idinaan nung una sa X-ray machine ang laman ng bagahe. Diyan na sila hinarang ng airport police. Nung na-hold sila, nakita yung sasakyan nila na may mga kasama pa, na may dala rin mga maleta. Palipad na raw sana pabalik ng Maynila ang mga foreigner kagabi galing Cebu. Sasakay dapat sila ng chartered plane. Nasa 9 na mga dayuhan at 2 Pinoy ang inaresto ng mga pulis. Sir, nakikita niyo po ba na posibleng maging Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course. Kailangan natin gayahin yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people. Habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya huwag na tayo magpakatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamayang 5:30 sa live. Gayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak sila ang gobyernong mga korupsyon. Pabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga korupsyon. Ilang presidente nang dumaan. Ang Pilipinas, palit tayo ng palit ng presidente. Pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang hinihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang namumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya labang maaga pa, lumabas na kayo dyan at kayahin natin ang Indonesia. Pabagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Oo, mas maganda yan. Sunugin natin ang bahay ng mga congressman na yan. Kaya nang ginawa ng mga Indonesia. Hindi ako matatakot kahit mamatay ko ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. By the chains of unemployment, being abroad in search of opportunities, we are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? If we do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. King Virendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva! Jai Nepal! Mga kasama, tulad ng dating gawin, nandito na naman tayo, nasa lansangan na naman ang sambayanan. Ngayong araw, dumilim man, bumagyo, umaraw o umulan, pasisinungalingan natin ang pulanos ng presidente. Puro pagnanakaw,
puro pagtataas ng presyo ng mga bilihin at privatisasyon ng sektor ng serbisyo. Kaya po ang malaking hamon sa mga manggagawa, kailangan natin mga has na mag-organisa ng pinakamaraming unyon. Konfit Sarado! Palco Sigilin! Duterte Panagutin! Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Mabuhay ang uring manggagawa! Wajah mati lo cuma kayak